Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga tunay na pinagseselosan ng lalaki sa relasyon. So ladies, ito yung dapat niyong malaman para maiwasan ninyo at para maging maayos ang relasyon ninyo. So kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, ating aalamin. Number one, eto yung lalaki. Ito naman talaga ang pinagseselosan or nagdudulot ng pagseselos ng iyong partner. Walang iba kundi mga lalaki rin. Okay? So, madalas, ito yung mga lalaki na lagi mong nakakasama, lagi mong nakakausap, or maaring yung ex mo. Sigurado na magdudulot ng selos yan sa partner mo. Kapag nasa relasyon ka na, kapag may partner ka na, umiwas ka na sobrang maging close sa lalaki. Kasi hindi rin tama yan. At sigurado na magdudulot yan ng conflict sa relasyon nyo. Madalas ito yung mga lalaki na mga katrabaho mo, yung dating kasintahan mo, yung ex mo, yung mga nakaraan mo, or eto yung mga lalaki na lagi mong nakakausap sa iyong sockmed. So, any random na lalaki, basta meron kayong communication, lagi mong nakakasama, lagi kayong nagkikita, close ka sa kanya, sigurado na magkakaroon ito ng epekto sa relasyon nyo. Kasi selos talaga ang mangyayari kapag nalaman ng partner mo yan. Okay? Magkakaroon ng tension dyan. Okay? So, ladies, umiwas na sa mga ganito. Number one, Number two, ito yung atensyon at oras. So, ito na yung mas binibigyan mo pa ng panahon or atensyon ang ibang tao sa halip na dapat para sa partner mo o karelasyon mo. Marami ang nangyayaring ganito na hindi tayo aware na yung partner pala natin ay nasasaktan na natin dahil sa mga kilos at mga actions natin na minsan hindi natin naiisip na lumalampas na pala tayo sa mga boundaries na hindi natin dapat ginagawa. Ito yung hindi natin napapansin na yun pala ay nagdudulot na ng selos. Minsan, sobra tayong naging malapit sa ibang tao. Minsan, yung atensyon natin ay doon na nakatuon sa ibang tao. Eh di mas lalong-lalo na kapag lalaki yun, di ba? At yung panahon at oras natin, mas doon pa nauubos sa mga ibang tao kaysa doon sa partner natin. Kapag ganyan nga naman, ay siguradong magtatampo yung lalaki. Kapag nasa relasyon ka na, dapat nagiging mindful tayo sa ating mga ginagawa para hindi ito magdudulot ng problema. Okay? So, ayan po ang number two. Number three, ito yung social media and online interactions. Nako, marami ang guilty dito. Mapababae at mapalalaki. Kahit sa mga meron ng karelasyon, meron ng partner, ay meron pa rin yung nakikipaglandian sa online or sa mga social media na yan. Marami dito ang may sikretong kalokohan sa sokmed. Okay? Of course, hindi nila yan sinasabi sa kanilang partner. Madalas kasi ay walang access ng partner sa kanyang phone or meron na yung password or nagkaroon na sila ng practice na walang pakialaman sa mga telepono. Madalas sa ganyang mga setup, mayroong kalokohan na nangyayari dyan. Okay? Kaya kung nasa relasyon ka at hindi mo naman kayang maging honest at faithful sa partner mo, huwag ka na sigurong pumasok sa relasyon muna. Magpakasawa ka muna dyan sa mga ginagawang ganyan sa social media or anything. Kung gusto mo pang makipag-date, makipaglandian kung kani-kanino, eh manatili ka munang single kasi sigurado na kapag ganyan ang gawain mo na ikaw na ay may karelasyon na, nako, selos at ibang uri pa ng problema ang maidudulot niya sa relasyon. Number three. Number four, ito yung pagpapaganda at pagsusuot ng kaakit-akit at madalas itong ginagawa mo kapag ikaw lang mag-isa ang lumalakad
na hindi mo kasama yung partner mo, di ba? So, kapag ganyan talaga ay mapapaisip na naman yung lalaki kapag ganyan. Bakit kapag magkasama kayo ay iba ang get up mo, iba yung pormahan mo. Simple ka lang, di ba? Pero kapag ikaw mag-isa ang lumalakad, nako, ibang-iba ang dating mo. Napakaganda mo. At yung itsura mo ay talagang kahit sinong adan o lalaki ay talaga namang mapapalingon, mapapatingin sa iyo dahil sa itsura mo na talaga namang agaw atensyon. Okay? Kapag ganyan, sigurado na makakaramdam ng selos ang lalaki. Kasi bakit ganyan ang ginagawa mo? Obvious na meron kang pinaglalaanan ng iyong kaakit-akit na itsura at yung pormahan mo. Halatang ikaw ay may pinaghahandaan. Okay? Huwag ganon. Para hindi ka mapuna ng partner mo, eh di isama mo siya sa mga lakad mo, di ba? Kapag gumala ka, eh bakit hindi mo siya kasama? Eh partner mo naman siya. Sino ba kasi ang kikitain mo or imimit up mo dyan sa ganyang uri ng kaayusan mo? Di ba? Hindi maiwasan na magkakaroon ng samot-saring kaisipan ang partner mo kapag ganyan nga naman ang nakikita niya. Number 4. Number 5, ito yung pagbanggit or pagpapapansin sa ibang lalaki. Ito yung minsan ay nadudulas ka, nagbabanggit ka or naikikwento mo ang isang tao o kaibigan mo na lalaki. Ay madalas mo itong nababanggit sa partner mo. At ito yung madalas sinasabi mo na BFF mo or katrabaho mo or anything, basta lalaki, di ba? Kapag ganun ay talagang makakaramdam ng selos yung lalaki. Sa lahat ng ayaw marinig ng lalaki ay yung mayroon kang ino-open up sa kanya na ibang lalaki na lagi mong kasama. Nako, sigurado na hindi yan maganda sa pandinig ng lalaki. At ito pa, yung mga random na sitwasyon. Tapos mayroong isang lalaki, sobrang attractive, guwapo, pogi, tapos hindi mo makontain yung feelings mo at talaga namang ikaw ay pinapakita mo na yung paghanga mo doon sa lalaki. Halatang nagpapakyut ka, nagpapapansin ka doon. May mga instances na ganito ang nangyayari. At kapag napansin ng partner mong lalaki yan, sigurado na magseselos yan. Ang lalaki ay territorial yan. Kapag kasama ka niya, gusto niya na siya lang. Wala nang iba. Okay? Kaya ladies, medyo magpigil-pigil kayo ng nararamdaman nyo sa mga ganyang sitwasyon para maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Okay? Number 5. Number 6, pagkakaroon ng communication sa ex mo or pagiging malapit sa iyong nakaraan. Alam nyo, talagang yan ang isa sa ayaw na ayaw ng lalaki. Yung meron pa kayong ugnayan ng dati mong karelasyon. Yan ang isang napakalaking threat sa iyong present na partner, okay? Kaya umiwas na sa mga ganyan. Huwag nang magkaroon ng communication. Umiwas na bilang respeto dyan sa iyong present na karelasyon. Huwag na, please. Kung talagang meron ka pa rin nararamdaman dyan sa nakaraan mo or yung ex mo, sana hindi ka na pumasok sa panibagong relasyon, di ba? Kung hindi ka pa nakaka-move on. Kasi kawawa naman yung karelasyon mo ngayon. Parang ang dating panakit-butas lang siya or isang rebound. Huwag mong ganon. Kasi kapag nakita or napansin, nalaman ng karelasyon mo yan, sigurado na magsiselos yan or yan ay magiging sanhi ng away. Number 6. So, ayan po ang mga tunay, totoong pinagseselosan ng lalaki sa isang relasyon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,